Tapos lagyan natin ng konting cream. Sa restaurant. So ito na yung ginawa natin French toast and banana gamit yung ginawa natin loaf bread. So DIY lahat. Alright. Masarap. Minsan pag tamad kami advantage. Kasi hindi ko alam kung may magtuturo ng technique na to. Walang school na nagturo sa akin, walang kulinaryong nagturo sa akin. Tips and tricks lang na natutunan ko in experience. Ayoko na malalaking bubbles ng butter. Kung minsan maganda yon lalo na sa business, kasi in control ka sa supply mo. Gusto ko repeatable yung recipe para madaling ulitin. What's up guys, Salt Project here. Welcome to my channel. Last time gumawa tayo ng loaf bread at gagamitin natin ngayon yon sa ating French toast. So walang continuity kasi nag-ahit ako, no, bagong tabas tayo. Pero tuloy natin yung ginagawa nating French toast. So mahilig ako mag-DIY, mahilig akong gumawa ng sarili. Kung minsan maganda yon lalo na sa business, kasi in control ka sa supply mo. Pero minsan hindi yun practical dahil tumataas yung manpower mo. Syempre, the more production, the more manpower, the more time na kailangan mong gawin yun. Pero yun nga, ako mahilig talaga ako ng DIY, kaya nga tayo Ralph Project dahil marami tayong mga projects. So, gumawa tayo ng loaf bread para makagawa tayo ng French toast. At mahilig ako sa bread, honestly. So, marami sa mga list natin, may mga nag-message na sa akin. Marami sa mga list natin, sandwich, kasi mahilig talaga ako sa sandwich. Kaya ko mabuhay ng walang kanin basta may tinapay. So bread lover ako, mahilig ako sa tinapay. Pero sabi ko nga, basic lang muna tayo. Kasi sinusubukan ko lang muna yung setup, yung camera, yung angulo. So, hindi ko muna ginagawang komplikado yung mga recipe, no? Pero later on, no, unti-unti, i-aakyat natin yung level ng mga ginagawa natin. Kasi siyempre, gusto ko naman i-share sa inyo yung mga ginagagawa natin para sa iba. Para pwede nyong pang business, pwede nyong pang bahay, para sa inyong mga loved one. Ano yung mga ginagawa behind, no? So, hindi ako gagamit ng recipe ng ibang restaurant, syempre. So, gumagawa ako ng sarili kong recipe. At never akong gagamit ng recipe ng iba. So, mostly nang ginagamit ko, ginawa ko yung recipe na yun. Maaaring meron yung pinagmulan. Lahat naman ng recipe ngayon, may pinagmulan ng mga recipe dahil innovation lang recipe yan. Mas pinasimple, mas ginawang komplikado, pinaliit, pinalaki, pinarami, pinakonti. So, lahat yan innovations, no? So, ako, personally, gumagawa ko ng sarili kong recipe. And, yung mga gagamitin ko dito, maaaring bago at maaaring mga trusted ko na ng mga recipe. Ibig sabihin, nagamit ko na o ginamit ko na sa kung saan. Napag-aralan ko na, na-testing ko na. So, mostly na ginagamit ko is digital weighing scale. Na madalas na ibibigay ko na recipe is mostly nasa grams. So, magkano lang to? Parang 90 o 100 na lang yata to. Dati 2000, way back 2010, 2012, bumibili pa ako nito sa Divisoria worth 500. Hindi pa uso gumamit ng weighing scale noon. Gumagamit na ako nito. Mismong ito, itsura na to S400. No? Hindi pa uso to noon, gumagamit na ako nito. Kasi ayoko nung nagtatansya. Gusto ko repeatable yung recipe para madaling ulitin. So, magre-recipe testing 1 ka, recipe testing 2, hindi na masyadong madami kasi repeatable dahil meron kang recipe. Small amount, gagamit tayo ng teaspoon and tablespoon. Pero honestly, gumagamit din ako ng weighing scale ng alam nyo po yung ginagamit sa pang-alahas. Kung familiar kayo dun sa weighing scale na ginagamit sa pang-alahas, kagaya nito, yan yung ginagamit ko. Pero hindi nyo naman kailangan dahil hindi naman kayo by batch. Okay na muna to. At least meron kayo nito. So, tama na yung kwento. Tara na, magsimula na tayo. So, ang unang kailangan natin is yung egg, syempre. Syempre, fresh egg yung kailangan natin, no? So, check nyo muna kapag medyo shaky na siya. Medyo luma. Dapat firm, no? Pero dapat firm kasi. Anyways, ipapakita ko sa inyo yung recipe. Pero, ipapakita ko rin sa inyo yung conversion kasi times 3 yung gagawin natin na recipe para mas madami. So, meron akong, yung recipe ko kasi good for 1 order kumbaga parang ganon. Pero, i-convert ko siya sa ngayon para gawin natin siyang pang 3. Kasi medyo malaki yung bread na ginawa natin. So, start na tayo. Yan. So, okay naman. Next natin is yung sugar. So, sa isang recipe, 20 grams. So, ang gagawin natin ngayon is 60 grams.
So, paghaluin nyo lang, no? Maghaluin nyo lang. Ito yung kailangan natin. Yun. Tapos saka natin siya haluin. Ayaw natin i-overmix. So, okay na ako dyan. Add natin yung fresh milk. So, bago yung ating milk pero wala namang masama. Ako, mahilig ako dito. Wow! Tikman mo muna. Kasi, minsan, baka sira. O, baka sira. Minsan yung storage mo mainit. Minsan kasi bumibili ka ng marami nito. Tapos, nai-store natin sa medyo mainit. Minsan nasisira. Hindi natin napapansin. Kahit na hindi mo pa siya binubuksan, hindi siya bloated. So, isang recipe is 80. Gagawin natin 240 para mag times 3. 240 na siya. Tapos, so optional naman to, pero promise, ang sarap talaga, restaurant quality, kapag meron kang vanilla. So ako, trusted ko tong McCormick. Medyo mas mura kung mas malaki, pero pwede na ako dito. Ang original is 1/4 cup, pero gagawin natin siyang, gagawa tayong 3/4 para mag times 3. So lagay nyo lang. Pwede namang wala, pero hindi masarap. Yun lang naman yun. Sayang. Bawat patak ng cinnamon masarap. Pwede rin kayong gumamit ng ibang vanilla, syempre, no? So, ano lang, ako mas preferred ko lang yung brand na yan, pero hindi naman tayo sponsor. Same din, trusted din, merong mas mura nito. Kung 65 pesos to, merong 15 pesos lang na katumbas nito. Pero, mas gusto kong gamitin to. Mas masarap talaga to. Pastries, kahit sa pastry, kahit sa mga savory na pagkain, mga Indian food, no? Pinagamit nila yan. So, 1/4 tablespoon. So, gagawin natin. Bango. Nahilig ako sa cinnamon. 3/4 cup para maging times 3 siya. Tapos, bagsak mo lang yan. Tapos, optional din. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero, mas masarap din kapag merong cream. Pero, syempre, mataas yung cost kung pang bebenta nyo. So, pwede ako sa kalahati. Kung nilagyan natin ng 260, pwede na ako sa 130. 50% lang siya ng milk para hindi siya ganun kamahal. Yun na. Okay na yung butter natin. Mix mo lang. Mix nyo lang mabuti, pero wag nyo i-overbeat. Kasi yung cinnamon medyo nagbubuo-buo siya. Medyo marami ako mag-cinnamon, no? Pwede namang hindi ganito karami. Pero ako, personally, ganito yung gusto ko na ganito yung gusto kong dami ng cinnamon. Kung meron kayong blender or meron kayong hand blender, mas madali ito humalo yung cinnamon. Ayoko lang siyang i-overbeat. Pwede rin nutmeg. May gumagawa nutmeg, pero mas prepared kong mag cinnamon. Okay sa akin na cinnamon. Pwede rin namang dalawa, choice nyo naman yun, pero mas gusto ko talaga dito cinnamon. So okay na ako dyan. Medyo may konting buo, pero okay lang yan. So set aside lang natin. So, ito na yung nagawa natin kahapon na loaf. Yan. So, medyo OA yung size niya, no? Pero, kasi gusto ko talaga personally, malaki yung loaf, no? Para nakaka-excite gamitin. So, ang gusto ko medyo makapal, no? At least mga 1 inch na thickness. Tatanggalin muna natin yung pinaka-edge. Wala yung bread knife ko. Hindi ko pa makita yung bread knife ko. Pero, okay to gamitin. Matalim to. Tapos, tsaka natin susundan ng yun, no? So, yan yung niluto natin. So, ito yung niluto natin kahapon. Kuha tayo mga 1 inch, mga 1 thumb para uniform. Yan. Tapos, lagyan natin dito. Tapos, 1 inch ulit. Okay. So, second. So, sa akin, okay na to, no? Malaki na siya. Gagawin natin siya 4 kasi masyado siyang malaki. Hatiin natin siya sa gitna. Sa akin mas firm pa na loaf, mas okay. Pero ito kasi yung nagawa natin kahapon. Pero, mas okay sa akin yung medyo mas firm pa. Gusto ko rin kasi yung magsusoak siya. Pero okay na ako dito. Pero ang importante para sa akin sa isang French toast, makapal, no? Yung kapal. So, pag French toast, naghahanap talaga ako ng makapal na loaf. Kung wala, nagpapa-customize ako. Kung wala mapagko-customizean sa lugar nyo, gumawa na lang kayo. Kung nahihirapan kayong maghanap ng moldehan
gumawa na lang kayo ng moldehan. So ako dati gumawa ako dahil wala akong mahanap. Gumawa lang ako, lata lang ginamit ko. GI sheet ang ginamit ko. Gumagamit na lang ako ng baking sheet para wag dumikit. Sa akin, good na good, no? Para sa akin, perfect yung laki nito, yung size, no? Na-over lang. Pero yung mga susunod natin, saktong-sakto na sa gusto ko na laki. Then, isa-isa talaga yung isusok kasi kapag ka hindi, ang mangyayari dyan, yung ibang tinapay, hindi masyadong mag-absorb. Kailangan mag-absorb siya, pero hindi siya dapat bumagsak. Kailangan firm pa rin siya, pero dapat soak siya. Well soak siya, no? So, yan, lalagyan natin dito. Isa-isa siya. Yan. Yun, no? Pero dapat hindi siya maging saggy. Yan, no? So, tingnan nyo, hindi siya sobrang soak. Nahahawakan ko pa siya, firm pa rin siya, kahit i-shake ko yan. Firm pa rin. Pagka bumagsak na yan, o naghiwalay na yan, over soak na yan. So, i-ready na natin yung ating pan. Pagpasensahan nyo na yung pan natin, nasa on project pa siya. Medyo napabayaan eh. Pero, meron akong ilalagay na chemical para mawala siya. Pwede kong i-share yun sa mga susunod na pagkakataon. Pero i-share ko sa inyo ano yung chemical na pwedeng ilagay dito para bumalik yung pagka-stainless niya. Pwede niyang pintasan. Tapos, maglalagay na tayo ng butter. So, ako, isa rin to sa mga importanteng ingredients. At least, mga 2 tablespoon ng butter. So, medyo madami. Pero, yun yung magpapasarap kasi dyan. Ilalagay ko na yun dyan. Ayoko na malalaking bubbles ng butter. Gusto ko yung maliliit lang, no? Tapos hayaan natin siyang ma-toast. Well, siyempre sa restaurant setup, dapat sabay na yan. Kaya yung portion is naka-design dun sa laki ng pan. Kagaya nito, kasya, di ba? Kasya siya. Kasya yung dalawa para hindi time consuming. Pero mahirap kasing pagsabayin kasi iisa lang yung angulo ng camera. Low heat lang ako dito. Low heat lang. Ang inaano ko sa kanyang texture is yung medyo brown na. Siyempre, toast nga eh. Okay. Pati yung gilid maluto. Okay na ako dito. So, ang next natin gagawa tayo ng whipped cream gamit itong Biatracon. First time ko lang din itong gagamitin, Baker's Mate Instant Whipping Cream Powder. Pero pwede rin naman yung all-purpose cream, mas madali yun. Kaya lang yung consistency kasi nun, hindi ko masyadong gusto in terms of pag sineserve na madali kasing malusaw yon. Pero pwede nyo i-chiller yon pag medyo chiller na siya. Pwede nyo rin kayo mag-shortcut ng ganito, ng blender, para mag-double yung kanya, i-double, i-mix nyo siya para mag-double. So, pwede rin naman yung, meron din namang mga masasarap din na mga whipping cream na nipindot na lang, no? Masarap. Okay din yun, mas convenient yun, mas madali yun. Pero pag-uusapan restaurant, medyo mahal yun. Dahil nasa 200 plus yun. Ito is nasa mga 130. Ito ay 200 grams. So, most likely, kaya nitong maging 300 grams. So, para madali lang din siya, gamit lang din tayo ng weighing scale. Kung ano yung timbang mo, kalahati nun ang ilalagay mo. Kung stir mo lang, kailangan mo lang ng 25 na water. Kailangan malamig. Actually, dapat ice cold eh. So, pipitik-pitikin lang natin. Hindi ko alam kung may magtuturo ng technique na to sa ginagawa ko. Pero ito ay walang nagturo sa akin. Walang school na nagturo sa akin, walang kulinaring nagturo sa akin. So ito yung mga tips and tricks lang na natutunan ko in experience. No? So pag wala ka ng gamit, anong gagawin mo? Kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Pero walang magtuturo siguro sa inyo. Mag-whip kayo ng cream. Sa ibang term, resourceful eh. Sabihin natin, pwede natin sabihin
minsan pag tamad ka may advantage kasi mag-iisip ka ng paraan paano mas magiging madali yung mahirap. Pag napagtripan ka ng chef, tapos sabihin sa'yo nun, mag-double ka ng cream eh. Gagawin mo yun ng mano-mano. Ginagawa ko yun dati, pero hindi naman ako inuutusan ng chef ko. Gusto ko lang talaga na gawin siya ng manual. O wala siwata kami, siguro baka wala kaming gamit no. Pero kaya natutunan ko yung ganito. Yan natin. Okay. So, i-blender kayo. Pang double. Yung lasa niya, masyadong pang cake, no? Pero sa akin okay lang. Ano naman to eh, sweet naman to. So, sweet talaga. Sweet talaga siya. Pero sarap. Bakit gumagamit ako? O minsan mas gusto. Depende sa brand, depende sa costing. Pagka yung gumamit ng whipped cream na liquid form at whipped cream talaga, mas okay yan. Mas masarap. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung costing mo eh pwede dun sa ganong klaseng mga brands. So gagamit ka ng mga powder form. Not the best, pero pwede mong diskartehan. Lagyan mo ng konting vanilla, lagyan mo konting cinnamon. Yung hindi ganong kasarap na whipped cream, pwede mong dagdagan ng flavor para medyo ma-enhance yung kanyang quality. Hindi magmukhang cheap. Alright. So okay na ako. I-plating na natin. Ilipat ko lang ito. Diba? Kita nyo ba yung texture? Well, syempre hindi naman natin pwedeng compare ito sa magagandang whipped cream. Pero at least hindi ka pagod. Hindi ka bumili ng ibang equipment. Pero of course, kung mayroon kang budget, mas maganda syempre. Kung mayroon kang budget para bumili ng whip dispenser, mas maganda. So para lang sa presentation, wala ko medyo mas maliit. Yan. So, presentation. Yan, so lagay natin to. Yan. Lagay natin to. Tapos lagay natin to. So ito yung pinakaibabaw natin. Tapos meron tayong banana. So ito yung gagawin nating flavor. Siyempre masarap sana kung mga strawberry, may walnuts, no? Pero pagka sa mga susunod na yon, siyempre sa atin naman to eh. Tapos lalagay na natin ito maple syrup, no? Yan. Lagyan natin ng whipped cream. Okay na to, butter lang eh. Tapos lagyan mo na yung saging. Pero syempre nagdagan na natin. Ang sarap. So, wala akong pipe, pero pwede na rin to. Tapos lagyan natin. Kung sinipag pa ako, baka i-caramelize ko pa ng konti yung saging. So kung may mint tayo, lalagyan natin dun sa ibabaw yung mint. Okay. So tinakpan ko yung whipped cream kasi hindi ganun kaganda yung whipped cream kasi wala naman tayong pipe. So ito na yung ginawa natin French toast and banana gamit yung ginawa natin loaf bread. So DIY lahat. Alright. Yun na, kainan na. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin channel para sa mga susunod na mga pagluluto ko, ma-update ka, please subscribe and follow my social media accounts. Thank you! So, tikman na natin. Tapos lagyan natin ng konting cream. Sa restaurant. Sam! Dami. Ang sarap. Oo. Tingin ka dito. Ang sarap. Tingin ka sa camera. Masarap. Ang sarap. Nabulunan ka. Nabulunan ka. Want some more? Masarap.
Sarap. Mm. Mm.